through GCash, yan, pwede, ihulog kayo. Mag-ano lang sanghay ng SSS, magtanong ho kayo kung paano po ba ang paghuhulog, pagko-contribute ng SSS contribution, nang sa ganun po yung aking SSI, makumpleto ko yung hulog ko na 123 months. Yun po, kung kayo po hindi na nagtatrabaho. Pero kung nagtatrabaho pa kayo sa isang company at patuloy po yung pagkaltas ng SS nyo, okay po yun. Dire-diretso po yun kung kayo regular. Pero dun sa mga casual, tapos after 6 months, matatanggal na sa trabaho, kuha na naman ng ibang trabaho. Checkin nyo mabuti ho kung naihuhulog ho yung ng inyong employer, yung inyong contribution. Baka kayo hulog na hulog May nangyaring ganun dito sa amin Dati ho, matagal na. Nawala na rin yung matanda, nakakaawa. Yung kanyang hinuhulog ho sa SS ay hindi pala hinuhulog ng company. Kaya nung pagdating niya doon, sa SSS doon na nag-ano siya, pina-verify niya, nakasabay ko pa nga Ako naman yung time na yun, naghuhulog ako ng self contribution, yung voluntary. Tapos siya tinanong ko, ano po ang ano nyo dito? Kasi si tatay, hindi pala hinuhulog yung yung contribution ni tatay. Ilang taon din nagtrabaho yan, hindi pala hinuhulog ng company. Nung panahon na yun, wala pa naman Rapid Tulpo. Kaya siguro hindi na rin nahabol hanggang sa nawala na yung matanda sa mundo. Yun, sayang. Kaya kayo, kung kayo nag-contribute ng SS, ang gawin po ninyo, i-verify po ninyo, wala namang masama at sumaglit kayo sa isang dyan, o di kaya sa sarili nyong cellphone pwede naman ho yun. I-type nyo lang ang sss.com.ph, titignan nyo type nyo yung number nyo, SS number nyo, kung lalabas doon kung ang contribution nyo ay patuloy. Yun po. Kaya maigi na po yung nagpapasigurado baka mamaya hindi naman hinuhulog na employer, hindi naman lahat ng employer, merong iilan na nangyayaring ganyan. Siguro nalito rin yung employer, hindi ko natin alam, hindi kaya baka nalugay yung company, hindi rin natin alam. Kaya mas maigi na yung sarili natin na tayo ang mag-verify. Yun po. So, balik po tayo sa aking kaarawan. Hindi kayo makakaligtas. Pasensya po. Makulit po ako. Hanggang mag-birthday po ako, kukulitin ko po kayo ng regalo nyo sa akin. Na isang subscriber. Isang subscribe sa aking YouTube channel na Melissa Amil. At kung hindi po nakakaabala, palike na rin po, pa-comment po. At panood na rin po, ang dami ko pong hiling, panood na rin po ng aking videos. Kung wala naman kayong ginagawa, nagsisiesta lang bago matulog, pindutin nyo lang po yung Melissa Amil, lalabas po yung mukha ko doon. Medyo bata pa po yung nailagay kong picture nung profile ko doon, na nakaganyan din itsura ko yan, ganyan. Mahilig ako sa ganyan kasi pinapakita ko yung bridge ng ilong ko Pero pag nakaganyan din naman, kita din naman. Kaya old na nga lang. Tanda ko na. Wala, hindi na maiwasan ng pagtanda. Ganyan talaga. Puputihin ang lahat yan. Yung buhok ko. 2 years, 3 years from now. Kung nagbablog pa ako, puting-puti na yan. Pag 55 na ako, 56, 57. Hindi ko akalain. Nasa line of 5 na ako. Kailan lang tumatawid ako doon sa may eskwelahan. 15 lang ako noon. Ang ganda-ganda ko pa noon. Kahit nga bakla, nagkakagusto sa akin. Nasabihin nung bakla, yatid na kita. Alam ko, bakit kaya? Ba't ang yakatid nito? Baklush hatid mo ko. Yung parang lumalabas yung kanyang tunay na pagkalikha sa kanya ng Lord na siya isang lalaki. Pero, ang puso niya, may pagkababae. Nakita ko. Siyempre, bata Medyo may itsura ako nung bata ako. Sinasabi nga dun sa eskwelahan namin na crush daw ako ng bayan. Hindi man ako naniniwala. Yung nagsabi na crush daw ako ng bayan, may crush sa akin Kaya yun ang pang niya sa akin. Kaya
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23. Ha? 7 days to go. Lucky 7. 7 days to go before my birthday is coming to my life. 53th birthday. At sana po, Lord, another 53 years pa po ang bigay nyo sa akin. 53 plus 53, 106 years old. 106 years old na po. Ano kaya ako nun? Kung nagbablog pa ako, baka or hindi na ako makakakilala. Kasi po, ang ano ko po, sana kung kukunin po ako ni Lord, hindi ko na po kilala ang mga mahal ko sa buhay. Kasi nalulungkot po ako. Halimbawa, malinaw pa pag-iisip ko. Matalas pa ang pangunawa ko. Nakahiga ako sa higaan, may karamdaman. Tapos nakikita ko yung nakapaligid sa aking mga kapatid, mga kaanak ko, nanay. Time na yun, baka wala na rin si nanay, si tatay. Kung ako line up 7 na or 6. Mga anak ko, ayoko makikitang umiiyak, nalulungkot, mga pamangkin, kapatid. Gusto ko ho, yung pagkukunin na ako ni Lord, yung memory ko ho, yung alaala ko, yung sa sobrang katandaan na, hindi ko na sila kilala. Sino ba kayo? Sino ba kayo? Bakit ba kayo naiyak? Sino ba kayo? Ayun, tapos bigla na lang hanggang sa kunin na ako ni Lord pataas. Paakyat dun sa kanyang kinalalagyan. Ayoko po sa baba, mainit dun. Hindi naman ho pwedeng, hindi ho, pinagbabawal magdala ng pamaypay doon, tsaka ho aircon. Nagpapatawa lang ho ako. Sa baba, pwede ba aircon doon? Ito, bubunutin ko tong aircon ko. Ayan. Dadaling ko dun sa baba. Kasama ni Saint. Ayoko doon. Gusto ko doon. Katabi ko si Lord at mga anghel na buhay na walang hanggan. Tapos nakikita mo yung mga kilala nyo pa kaya yung mga makikita nyo yung mga pinsan yung yumao, mga artistang yumao, yung mabubuting kalooban. Pag nakita-kita kaya sa langit, ano kaya pakaramdam? Tapos sabihin, uy, pinsan, ba't nandito ka na? Sumunod ka na dito. Or, bayaw. Hindi natin alam, hindi natin masasabi. O, di kaya, pag tayo wala na, kinuha na tayo ni Lord, parang biglang, black na, wala na. Brain cell dead na tayo, wala na tayong memory, wala na tayong maalala. Hindi na natin alam kung nasaan na yung flesh natin, yung ating body. Kaya walang makakapagsabi ho. Pero naniniwala po ako na may Panginoon, may Lord, may Jesus Christ na lumikha. Paano magkakaroon ng mundo? Saan lahat ng galing yan? Yung araw, buwan, umuulan, umaaraw, umikidlat. Yan, yung mga himpapawid, mapuno, tubig, dagat na magaganda katulad ng Boracay. Yan, saan ang galing ho yan? Tao, lalong-lalo na ang tao. Saan tayo nagmula? Isang maliit lang tayo na buhangin na ganyan. Biglang lumaki. Naging tao lang. Siyempre, meron hong isang makapangyarihang Panginoon na gagawa noon. Yun nga ho, yung nagmula tayo sa alabok. Naglikha muna ng isang tao. Si Eva, tapos si Adan. Yun din, mga hayop. Pero parang after AD, AB. Basta yung mga panahon po ng panahon daw po ng mga dinosaur, hindi pa raw nalilikha noon si Eva at Adan. Meron pa pong mas naunang nilikha before Eva at Adan. Hanggang sa dumami, naging ibang-ibang lahi. Yun nga ang pinagtataka ko, paano nag-iiba-ibang lahi? Iisa lang naman ang
kawangis na ating muka. May kilay tayo, may mata tayo, may ilong tayo, may bibig, may buhok, may katawan, may kamay. Tapos, paano nag-iibang iba? Paano nangyari yun? No? Talagang makapangyarihan talaga si Lord sa lahat. Kung paano ang mga salita iba-iba. Lengguwahe iba-iba. Iba yung sa mga Hapon, iba yung sa Koreano, iba yung sa Czech, Chinese, Filipino, iba yung mga European. Paano nangyari ho yun? Isa nga lang kung pinanggalingan natin. Kanino kaya maitanong yun? Paano nag-iba-iba ang ano ng tao? Bakit hindi pare-pareho? Yun po. Muli po, hindi na ako magpapatagal-tagal at baka kayo medyo naaasiwa na sa aking faces. Yung ang aking kahilingan, 7 days to go before my 53th birthday. Muli po, ako yung humihiling sa inyo ng isang subscribe, like, share, comment, at patapos po ng aking video, sa huli po ay meron po kayong makikitang ads. Huwag niyo pong i-skip yun. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang kapalit po nun ay blessing na times 10 sa ginawa po ninyo sa aking YouTube channel. Maniwala po kayo. Bye-bye po. Maraming salamat.